Mayabang naman talaga ako eh. Pero teka muna, tanong ko lang, ano ba ang definition para sa inyo ng mayabang? Para sa akin kasi ang mayabang, yung nagsasalita ka ng mga bagay na hindi naman totoo. Yun ang mayabang para sa akin, pero lahat naman ng sinasabi ko sa social media totoo eh. It's not bragging if it's true. Kwento ko lang tinanong ako kanina ng nanay ko. Sabi niya sa akin, Josh, kamusta ka na? Kamusta ka sa mga nangyayaring hate na yan? Sabi ko, okay lang ma. I'm okay. Sabi ko, early in life man, naiintindihan ko na yan. I-hate at ibabash ka talaga nila. Iinsultuhin ka talaga nila kasi yung mga nananalo, lagi ang iniinsulto ng mga hindi nanalo. Patawagin ka nilang hambog, arogante, mapagmataas. Marami sila kung ano-anong sasabihin sa'yo, pero ang hindi nila kayang gawin, talunin ka. Bakit? Kasi hindi naman ikaw yung nasa posisyon nila. Hindi naman ikaw yung nang-hate. Hindi ikaw yung nagko-comment. Hindi ikaw yung nang-babash. So wala sa'yo yung negative energy. Diba natural law of the universe kasi na what you do to or for others, you do to or for yourself. Kaya ako ngang tinatype at iniisip lang palagi ng puso't isipan mo ay hate. Yung pag-iisip at puso mo doon natin susunod. Kung puro negativity yung outlook mo sa buhay, yung outlook mo negative na rin. Kaya hindi ako nagagalit sa mga haters. I actually feel bad for them. Dahil hindi nila na-realize na bumabalik din sa kanila yung hate. Tsaka sigurado ako sa lahat ng haters dyan, hate din nila yung sarili nila. Tinan mo. Tsaka yung pinakakaya lang naman nilang sabihin sa'yo o tingin mo kung sino ka na, ang hambog mo, akala mo kung sino ka na. At alam nyo kung sino lang ang nagsasabi nun? Yung mga taong hinihila kayo pababa. Hindi nila sinasabi yun kasi maliit yung tingin nila sa'yo, hindi. Sinasabi nila yun kasi nakikita nilang meron kang confidence na maniwala sa sarili mo at tumayo sa kung anong pinaniniwalaan mo. Sila yung mga taong ayaw magtrabaho ng totoo eh. Yung mga taong ayaw nilang gawin mong masyadong mahirap para sa kanila. Siyempre, ibabash nila ako, ito ako eh. Di ba? Tinatry kong magkaroon ng mataas na pangarap. I'm trying to be opportunistic. Confident ako sa sinasabi ko at tinatry kong maka-inspire ng mga tao. Yun lang naman talaga yung gusto ko eh. Yun lang naman talaga yung gusto kong ipakita eh. Kaso nga, ang gusto kasi nila, wag mo masyadong galingan. Huwag ka masyadong umangat kasi natatapakan yung ego nila. Diba? Ayaw nilang umabante ka ng umabante kasi ginagawa mo na masyadong mahirap para sa kanila. Kaya kayo, huwag kayong magpapa-apekto sa kahit na sino, lalo na kung yung pinanggagalingan ng mensahe nila is either galing sa hate, negativity, or inggit. Kasi most likely, galing yan sa mababang uri. Tandaan nyo guys, hate never comes from above. At saka okay lang magkaroon ng confidence. Of course, tandaan mo na hindi ka nagyayabang kung sinasabi mo ay totoo. It's not bragging if it's true. If you're a winner, you're a winner. Kung panalo ka, panalo ka. Kung nagawa mo, di nagawa mo. Walang masama kung maniniwala ka sa sarili mo. Walang masama kung may tiwala ka, nagagalingan mo, nagagawa ka ng magagandang bagay dito sa mundo, na magiging malupit ka. Walang masama dyan. Basta alam mo sa sarili mo kung ano ang totoo. Kung willing ka ba talagang trabahuhin yan o hindi. Pero kung tatrabahuhin mo, kung gagawin mo naman yung best mo, pwede mong sabihin lahat. Sabihin mo lahat. Sabihin mo na magiging magaling ka. Kasi alam mo, nagagalingan mo at willing kang magsumikap. Ilagay mo yung pressure sa sarili mo. Ako, I hold myself accountable. Sa lahat ng ginagawa ko, I am responsible. Para pag nagawa ko na, wala nang taong makakapagsabi sa akin ng kung ano-ano. Di ba? Bukod sa ang yabang mo, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ang ganito mo, ano naman. Siguro naging mayabang ako sa paningin at pandinig mo, pero nagawa ko. Nagawa ko yung sinabi kong gagawin ko. Nagawa ko yung trabaho. Tapos ko yung mission ko. At the end of the day, may resulta ako. Diba? Hindi mo ko kailangan magustuhan, pero ayan yung resulta. Only results matter kasi hindi yan kayabangan kung totoo yan. Isa pa, mayabang? Hindi, kumpiyansa tawag dyan. Hindi ako mayabang, may kumpiyansa ako. At ginamit ko yun para patunayan sa mga nang maliit sa akin na mali sila. Ginamit ko yung kumpiyansa na yan para makuha ko yung mga pangarap ko. Dahil kailangan may kumpiyansa ka talaga. Sa dami ng hihila, mga asar, mangmamata at mangmamaliit sa'yo, titiklop ka lang kapag mahina ka, titiklop ka lang. Kaya ikaw kung lalambot-lambot ka. Ano alam mo sa negosyo, suportado lang lahat sila sa'yo? Hindi, no? Nagsisimula pa lang ako sa kangkong chips na yan. Sa dami kong narinig na hindi magtatagumpayan, sa daming tumawa nung una, sa daming hindi naniwala, kung wala akong kumpiyansa, baka itong 19 years old na Josh na nasa harapan nyo, na sinasabihan nilang mayabang, kung wala akong kumpiyansa, baka hindi ako naging milyonaryo dahil sa kangkong na yan. Pero bakit ko nga ba ito sinasabi? Sinasabi ko to because
I'm showing you something here. Ipinapakita ako sa inyo. Pinapakita ko sa inyo kung ano pa yung kaya nyo pang maging hindi nyo ginagawa dahil lang natatakot kayo sa sasabihin ng iba. Ano pa yung pinapakita ko? Eto, nandito ako ngayon kahit na hindi ko gustong pumunta dito. Diba? Nung lumalawak ang pangalan ko sa internet at dumadami yung hates, nagpatuloy ako kahit hindi ako komportable. Nung 17 ako, naiisip kong mag-step up dahil meron na akong sariling kumpanya na may 100 empleyado. Nag-step up ako dahil kahit natatakot ako. Ang ibig kong sabihin, ang kailangan mo lang sa mundong to para magtagumpay ay lakas ng loob. Kausap ko yung mentor ko last time, si Uncle Frank, si Frank Mendoza. Napag-usapan namin yung tungkol dun sa event na hindi ako a-attend. Sabi ko, Uncle, ayokong umattend kasi may sakit ako. Hindi ako pupunta. Alam niyo sabi niya sa akin? Sabi niya, ano ka ba, Josh? Pumunta ka, sayang naman. Kaya yun, pumunta ako. Nandun ako, pumunta ako, tinuloy ko yung talk. Kasi big deal sa akin yung salitang sayang. Big deal sa akin yun. Discomfort para sa akin yun na may nasayang, nakakatakot yun. Hindi maganda sa pakiramdam ko yun. Kaya after nung call namin, nag-reflect ako nun. Tapos napaisip ako sa dalawang bagay na to. Ito yung dalawang bagay na naramdaman ko. Yung una, yung takot na nararamdaman mo kapag nag-grow ka at nagle-level up ka. Nararamdam din ba kayo ng takot before kapag may isang malaking event o importanteng change sa buhay nyo? Nakakatakot yun, di ba? Tapos yung pangalawang naramdaman ko, yung emosyon natin kapag parang pakiramdam natin may tamang nangyayari sa buhay natin. Sa dalawang sitwasyon na yan, parehas tayong hindi komportable, pero magkaiba yan. Kinakabahan tayo at hindi tayo komportable kasi misaligned tayo. Bakit ko sinasabi to? Kasi may natutunan ako. Ngayon, natutunan ko na kapag pala nandyan ka na sa mga sitwasyon na yan, tapos kinakabahan ka, parang gusto mo nang bumalik at sumuko, kumakabog yung dibdib mo, babali sa hindi ka mapakali, kinakabahan ka at takot na takot ka na, ang worth it lang pala na itanong sa sarili mo ay kung madidisappoint ba ako sa sarili ko kapag hindi ko to tinuloy. Will I be letting myself down here by turning back? Kailangan mo pumunta sa future at imaginein mo yung future na ikaw, yung nakaupo sa harap ng lamesa at nagre-reflect ka sa sitwasyon. Kung nakikita mo yung sarili mong nagsisisi at hinihiling mo na sana pala tinuloy mo na, ibig sabihin, hindi yung opportunity o sitwasyon mo ang issue. Yun. Ang issue lang, lakas ng loob. Tapos, naalala ko din naman yung isang bagay na hindi ko tinuloy kasi hindi yun yung gusto kong puntahan. Kapag tinigil mo kasi yung mga maling bagay, para nabunutan ng tinik sa katawan eh. Para kang umatras, para tumalon pa ng mas malayo. Yung mga ganong desisyon yung nagbibigay sa atin ng mas fulfilling na buhay. Pero minsan, meron din namang pagkakataon na tumitigil ako kasi hinahayaan kong maging mas malaki yung moment kesa sa end goal ko. And sometimes I also stop because I don't want to pay the price just because of the temporary discomfort. Naalala ko din yun. Kakaibang pakiramdam din yun at hindi yun magandang pakiramdam. Alam nating lahat yan. Sabi ni Jim Rohn, there's a pain of discipline or a pain of regret. Choose your pain. And one of the things that makes life challenging is that we have to be open to some level of discomfort in our lives. That's just what it is to be human. Ngayon, ang kapangyarihan natin ay ang mag-decide sa kung saan natin ilalagay yung pain na yun. Kung anong magiging ibig sabihin niyan at anong magagawa niyan sa'yo. Magiging klase ba yan ng pain na aasenso ka? O pain na magpapaalala sa'yo kung ano sana yung mga pwede mong makamit. Pero alam nyo, tingin ko madalas tumitigil tayo hindi dahil yung daan na tingin ko yung mali para sa atin. Hindi. Tumitigil tayo kasi somewhere along nakakalimutan natin na most of life's best experiences and circumstances comes with a hefty price. Malaki ang hihingin niya na sa'yo. At sa mga pagkakataon na yan, kapag masyado ka nang nahihirapan, kapag bumibigat na yung mundo para sa'yo, madaling tingnan yung discomfort bilang stop sign. Parang nalulungkot ako, di ba? Parang mag-isa ako. Parang wala akong validation, parang ang sakit na, parang natatakpan na yung pagkatao, parang wala akong confidence. Diba? Sinasabi ko palang lahat, parang pangit na agad pakinggan eh, di ba? Pero hindi. Yun lang talaga lahat yung kailangan mong maranasan para magtagumpay ka. Madalas yun lang talaga yung requirement. Gawin mo pa rin yung mga bagay na hindi mo gustong gawin, ano man ang mangyari. Makaramdam ka man ng hindi mo gusto, gawin mo pa rin. Do it regardless of how you feel. O mape-pressure ka, challenge nga eh. May challenge bang hindi nakaka-pressure? Kahit mag-basketball ko yung challenge doon, di ba? Dapat manalo ka o makashoot ka, di ba? Kahit pa paano may pressure. Pero ito yung good news. Yung challenge na yan, kaya mong malagpasan.
yung challenge na yan, hindi ka man ready, pero kakayanin mong tapusin. Kasi ganun lang naman ang buhay. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Tapos, dadating ang takot. Ano man ang gawin mo, dadating ang takot. Pero kung gusto mong maging kung sino ang gusto mong maging, kailangan mong maintindihan na ang tagumpay ay nababase sa kung paano mo gamitin ang lahat ng sakit na ibibigay sa iyo ng mundo. Yun ang nagawa kong tama para matupad ko ng maaga lahat ng mga pangarap ko. Para matapos na agad lahat ng problema sa pera ng buong pamilya ko. Ngayon, kahit ano pang iparamdam sa akin ng mundo, wala akong pakialam. Hanggat maayos yung kalagayan ng buong pamilya, hanggat nakakakain sila, hanggat bayad lahat ng babayaran nila, hanggat wala silang utang, hanggat masaya sila, hanggat nakakapagpa-check up sila, wala akong pakialam sa nararamdaman ko. Kasi may pakialam lang ako sa kung naging malakas ba yung loob ko. Sa kung natapos ko ba yung mission ko o hindi. Sa kung umabante ba ako. Kaya ikaw, kailan mo ipapakita na malakas yung loob mo? Kailan mo tatapusin yung mission mo? Kailan ka paabante? Pag huli na ang lahat? Kapag naubusan ka na ng dahilan? Tandaan niyo, ang dahilan ng tao hindi nauubos. Hindi nauubos yan, pero ito masakit. Ang oras natin nauubos. Kaya kagaya lang ng 17 anyos na bata na nasa harapan mo ngayon at pinapanood mo ngayon, bakit hindi mo piliing umabante?